yung tatay at yung nanay, parehos may karamdaman. Gusto ko na po talagang gumaling para po sa mga anak ko. Nahirapan na po talaga ako. Hello po. Ako po'y pumasok na ha. Kumusta kayo? Salamat po nakarating kayo. Ako po muna ay magpapakilala ng formal ha. Sige po. Ako po ay si Kuya Benji. Ako po ay taga Batangas City. Ako po ay isang charity vlogger. Ang layunin ko po ay makatulong. Pero hindi po ako yung tumutulong ha. Unang-una ay si God at saka yung pong mga kababayan natin. Nanay, tatay, kayo po ba'y sumasang-ayon na makunan ko ng camera ang inyong kalagayan? Opo. Para po matulungan po kami kung sino pong mabuting puso. Ano bang pangalan ni Rodelyn po. Rodelyn? Ilan taon na po kayo? 42. 42? Ay, bata po pala. Pasensya na. Nanay ako ng nanay. Eh, si kuya. Ano pong pangalan nyo? Celestino Panuelos po. Ilan taon na po kayo? 56. Eh, ilan po yung anak nyo? 7 po. Asan po yung mga bata? Yung panganay ko po nagtatrabaho, tapos yung isa po may asawa na. Tapos yung iba po nandyan lang po kasi walang pasok. Ilan pa po yung, may mga bata pa kayong anak? Ang bunso namin po ay 7 years old po. Tapos yung iba po napasok pa doon. Pasensya na ha, kasi pagpasok ko pa lang, ito po yung dinatnang ko, oh, si nanay, ang laki-laki ng tiyan, si tatay nakahiga. Bakit, ano po nangyari? Hindi ko po alam kasi biglaan po nung nagtatrabaho po kasi ako. Bigla pang lumaki yung tiyan ko, tapos nung pinaano ako ng boss ko, may gallstone daw ako. Tapos nung umuwi po ako dito, hindi po ganito kalaki. Tapos bigla na lang po siyang parang lumalaki na lang po siya ng lumalaki. Tapos nung nagpaano po kami sa Batangas, ano daw po ako sa mattress. Tapos hindi naman Mayroon po ano sa mattress. may cancerous daw po, sabi ng doktor. Eh, gaano katagal na pong ganito kalaki yung tiyan nyo? Ano na po, simula lang po to nung June. June nitong taon? Nung ano lang po. Last year? Opo. Ibig sabihin, wala pang isang taon. Wala pa po. Ganyan na po kaagad kalaki. Grabe, ang laki ng tiyan mo. Nagtataka nga po kasi sobrang parang palaki siya ng palaki. Tapos hindi po talaga ganito kalaki yung tiyan ko. Tapos po, ano po, medyo chubby po kasi ako eh. Tapos hindi ko na, namamayat na pala ako. Sinasabi na ako ng boss ko, ba't ka namamayat? Sabi ko, hindi ko alam eh. Ay, kumusta yung pagpapagamot nyo? Bumalik na po kami sa Batangas na kasi po, dapat po operahan ako nung November 2. Hindi po ako na-operahan kasi po, nakita na may tubig daw po ako sa baga. Tapos ang ginawa po sa akin, nilagyan po ako ng chest drain. Dito po sa hanggang ngayon po ito pa yung tape eh. Kasi kaalis lang po ng chest drain ko. Tapos hindi na po kami makabalik kasi po yung huling balik po namin naubos po yung pera namin. Eh, yung bang huling pa-check up nyo, anong sabi ng doktor? Anong kailangan daw gawin sa inyo? Nung nagpaalis po ako ng chest drain doon po sa surgery, sabi bumalik daw po ako sa OB. Kasi po kailangan po nung may ulit ako kasi yung tiyan ko daw ay hindi na normal. Sabi, bakit daw ganun, palaki ng palaki? Hindi pa ako makabalik kasi wala po kaming pera. Hindi lang ikaw, pareho kayong dalawa. Opo. Yung ano mismo nangyari sa'yo? Pag-isip ko lang umaga, biglang pumadhid ng katawan ko nga rin. Wala ka iba naramdaman bago nangyari yon? Wala, hanggang din eh. Walang pakaramdam mo yan. Nagising ka lang isang araw, ganyan na. Walang, ang may pakiramdam lang, Itong pataas lang ko nga rin. simula siguro sa dibdib, ano? Oo. Pataas. Pataas. Itong pababa na to, Wala na yan. Wala na. Walang pakaramdam yan hanggang ngayon. at nangyari yon, nagising ka lang, gano'n na. Gaya na lang. Gaano katagal na? 5 taon na ako rin. Eh, grabe. Eh, nakakapagpatingin ka sa doktor? Hindi na. Nakakapagpatingin ka? Nakakapagpa-check up ka sa doktor? Hindi na. Pero Ayun. simula nung nangyari yan sa'yo, kuya, napatingnan mo sa doktor yung sitwasyon mo.
Tapos hindi na ulit nakabalik. Galing nga ako kami ng Batangas noon eh. Batangas din. Sa Batangas ako galing noon eh. Anong sabi po ng doktor sa iyong kalagayan? Wala, iupirahin daw rin din sa likod ko. Hindi naman ako pumayag ng upirahan. Oo, kasi sabi ng doktor, Gaano katagal ka na hindi natingnan ng doktor? Hoy, may 4 na taon na. Matagal na. So, hindi ka pa man kuya nakaka-recover dun sa iyo, nasunda naman, nang si ate naman nagkasakit. Ano ba dati mong hanap buhay? namamasukan po ako sa Maynila na nag-aalaga po ako ng mga bata. Parang yaya ka. Oo, yaya. 2 bata inaalagaan ko. Tapos bigla na ako nagkaganon. Paano po yung kasi mabigat to no? Yung tatay at yung nanay parehas may karamdaman. Paano po kayo? Paano yung pangangailangan niyo? Yung panganay ko pong anak, nag-construction na po Nag-construction na siya. Kumbaga, nung nagkasakit papa niya, tumigil na siya sa pag-aaral. Dapat grade 12 siya Tumigil siya. Kasi walang mag-ano sa amin. Tapos ako namasukan din para maiano yung mga kapatid niyang mga sumunod. Tapos nung nagkasakit po ako, wala na pong nag-ano sa amin. Kasi yung mga kapatid niya po, yun na lang nagbibigay minsan sa amin ng pagkain minsan. Tapos yung sa ilaw, sa tubig, sila yung mga bayaw ko po ang nag-aano. So, sino na lang po naghahanap buhay para sa inyo? Yung anak ko po na panganay. Ano po trabaho niya kung okay? Construction po. Sa construction. Mhm. Dito po sa nangyaring ito, si nanay, si tatay, parehas may karamdaman. Paano nabago yung buhay niya? Malaki pong pagbabago talaga kasi po. Hindi naman po sa may anak na akong tumigil kasi po nahihirapan po kami. Tapos po marami po talaga. Gusto ko na po talagang gumaling para po sa mga anak ko. Nahirapan na po talaga. Minsan po na ano po ako sa mga anak ko, naawa po ako kasi sabihin po ng mga anak ko, mama, bakit ganito? Bakit dati mama, ang sarap inuulan natin. Tapos, bakit ngayon, ganun? Siyempre po, pag bata na, ano po yung bunso ko? Hindi pa naman po masyadong nakakaintindi yun. Tapos po, minsan po, sabihin na lang po, mama, pahinging 10. Po ako maibigay kasi po wala naman po akong trabaho. Kung kinikita po ng anak ko, pag araw-araw po namin, saan po, nangungutang na lang po kami sa tindahan para lang po may makain po kami kasi hindi naman po kalakihan talaga ang sahod ng construction Danas po namin yun. Gusto ko po magpagamot po para po sa mga anak ko. Para po matulungan ko po mga anak ko na makapagtapos ng pag-aaral. Yun lang po ang gusto ko mangyari. Mapagamot po kahit. Gusto ko na po talagang gumaling. Para po sa mga anak ko. Kumusta kayo dito? Okay lang po. Nasaan yung ibang mga kapatid niya? Nasa labas po. Anong pangalan mo? Angela po. Pang-ilan ka? Pang-4. Ilang kayo nag-aaral? 3 na lang po. Kumusta, nakakapasok naman kayo? Opo. May baon? Opo. Dumating ba anak sa sitwasyong walang mabaon? Opo. Napasok pa rin. Opo. Malapit lang naman po kasing school kaya napasok po kahit walang ba. Kumusta yung pang-araw-araw nyo? Biruin mo yan, si tatay at si nanay nyo hindi makapaghanap buhay. Kumusta kayo dito? Okay lang. Pero mahirap minsan kasi wala pong pambili ng bigas. Paano anak nabago yung buhay nyo nung simula nung nagkasakit na si nanay at tatay nyo? Dati po nung nagtatrabaho pa po sila, okay naman. Pero ngayon po, si kuya na lang po nagtatrabaho, mas humirap po. Kasi isa lang po nagtatrabaho sa amin. Kung meron man kayong ipinagdarasal ngayon, dalawa, kayong mga magkakapatid, anak, ano yung pinagpipray nyo? Na gumaling na po si mama.
Bumalik na po sila kasi napipil ko din po yung pagod ni kuya na siya na lang po mag-isa nagtatrabaho. At napakahirap nito, anak. Kasi hindi lang yung kakainin nyo sa araw-araw, yung mga pangailangan nyo. Kasi kahit yung pagpapagamot nilang dalawa, napakahirap din nang wala mapapagkunan. O, kayo, basta ha, yan, kayo magkakapatid, ipag-pray nyo ako. Kasi si Kuya Benji naman anak, ako'y tulay lang ng blessings. Na? So, sana katulad ng ibang mga nabibisit ni Kuya Benji, sana sa pamamagitan ng video na to, Kuya ano, Kuya ate, so let's pray, sana sa pamamagitan ng pagbisita kong ito sa inyo, ay marami ring makapansin at makatulong sa inyo. Eh, kayo, may hawak pa kayong pera ngayon? Wala po. Wala nga po kami maibiling tubig eh. Sa totoo lang po talaga, ayoko pong uminom sa kripo kasi po parang naano ko po yung lasa ng chlorine. Kaso wala po talaga kaming pera kahit isa po wala talaga. Maghihintay po kami pag sumahod po yung anak ko. Eh, may pagkain kayo mamaya? Wala pa po kasi Wala pa rin katiyakan? wala pa po kasi po wala pang ganun po ang buhay namin araw-araw simula po nung nagkasakit po ako. Surprise na lang po kung ano po yung ano. Eh, minsan po nahihiya ang mga anak kong mangutang sa tindahan kahit po ano, syempre hindi naman po lahat ng tindahan ano. Minsan po nahihiya Eh, din sila. ano kinain nyo kanina tanghali? Nagpautang po ako sa tindahan. Utang pa rin. Oo. Anong ulam nyo kanina, anak? May gulay po kami dyan. Nabigay po ng kaya namin. Alin ang inutang sa tindahan? Yung bigas. Bigas po. Tapos mamayang hapon, wala pa rin katiyakan. Wala po. Ang akin ang kamay mo. Sana itong hawak ko ngayon, panimula naman ang tulong para sa inyo. Ha, anak? Magpe-pray kayo. Sana sa pamamagitan ng video na to, maraming makapansin at makatulong sa inyo. Makabalik kayong mag-asawa sa pagpapagamot at matulungan kayo sa inyong kalagayan. Ito, yung tulong ng kababayan natin. Ha? Ito, Ate Rodeline. 1, 2, 3, 4, 5, 6,000, Ate Rodeline. Thank you. Thank you po talaga. May sobra sa inyo. Gusto ko na po talagang bumalik sa hospital para po makapagpagamot po talaga ako. Salamat po. Salamat po. Talaga sa inyo. Okay ka lang? Okay. Higa, ikaw, nahihirapan kaya ta nakaupo. Okay ka lang? Okay lang po. Thank you po sa inyo. Thank you po. Makakabalik na po ako sa hospital. So, sana yung hawak na pera mo ngayon, simula pa rin ang tulong, ano? Ate Rodeline, Kuya, Sana po. continue praying. Kasi wala naman talaga ako na itutulong. Opo. Ako po'y tulay lang ng mga blessings. So, magdasal tayo sana sa pamamagitan ng video na to, marami makapansin at makatulong sa inyong kalagayan. Pagdadasal ko. Dadasal ko po kayo. Matulungan niyo po ako. Para po sa mga anak ko. Kayo, may bigas kayo para mamaya. Wala pa po. So, wala pang katiyakan kung may kakainin kayo mamaya. Yan. Para hindi na mabawasan, Ate Rodeline, yung pera na hawak mo ngayon, samahan niyo ako sa kotse, ha? May kukunin tayo. Oo. Para hindi na mabawasan, Kuya, Ate, yung pera na hawak mo ngayon, para sa pangailangan nyo, ito, may isang sakong bigas kayo. Salamat. Tapos meron din ditong grocery, meron tayong noodles, ito, para sa mga bata, para din sa matanda. May gatas kayo. Tapos ito naman, mga ano na po to, yan, mga dilata naman yan, para makatulong dun sa inyong pang-araw-araw. Ano pa? Yung sabihin ng ate na yan, anong pangalan mo? Angela po. Angela. Sabihin mo sa kanila,
Thank you po. Sana po madami pa pong dumating. Sana makatulong sa inyong kalagayan ha. Anak, mag-aaral kayo mabuti. Ilan yung wala dito? Na kapatid po Ah. namin. 3 po. Ay, 4 pala. Ngayon naman po, magte-thank you tayo doon sa totoo nagbigay ha. Sige. So, maraming salamat po kay Ma'am Angel. Ayan, si Ma'am Angel po yung nagpabigay nitong bigas and grocery with 1,000 pesos. And then, maraming salamat din po sa atin pong anonymous sponsor. Maraming salamat ma'am sa walang sawang pagtulong. Si ma'am naman po yung nagpaabot sa inyo ng 5,000 pesos. So, let's pray. Sana sa pamamagitan ng video na to, ano po, maraming Salamat. makapansin at makatulong pa rin po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagbigay po sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan. Makatulong